Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng unang linggo ng Kwaresma. At isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kung nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomio ay ipinapahayag sa pamagitan ni Moises na dapat tumatalima sa kalooban ng Diyos at sumunod sa mga kautusan upang mamuhay. Sa ating Ebanghelyo ngayon, tayo ay tinuturuan ng ating Panginoong Hesus kung paano mamuhay na matuwid. Kailangan nating ibigin ang ating mga kaaway. Sa buhay natin, dahil sa ating kahinaan at karapukan, napakahirap isabuhay ang kabanalan, lalo higit na ang pagmamahal sa mga taong mahirap mahalin, gaya ng mga kaaway. Pero tayo tinatawag ng ating Panginoon. Kaya, sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pagkukulan ng pagpahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio.
Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tungtunin na ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ang kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin yung iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hintayin?
Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yon ng mga hintel. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng unang linggo ng Kwaresma. Kwaresma, 4 na po. Ito yung 4 na po na araw na paghahanda natin para sa dakilang kapistahan at sentro ng ating pagdiriwang ang pagkabuhay muli ng ating poong Hesus Nazareno. At ang atin pong tema o paksa ngayong araw ng Sabado sa unang linggo ng Kwaresma ay ang pagiging ganap o kabanalan. Holiness. Sa salitang Hebreo at Aramaiko, ang pagiging ganap o ang pagiging banal ay chai. At sa Griego naman, ito yung napakinggan natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 48. Maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ibig sabihin, maging banal. Kapag tingnan po natin ang original na pagkasulat nitong versikulo 48, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo, na bahagi po sa turo ng ating Panginoon sa tinatawag ng kanyang mga pagtuturo sa burol o bundok, ay ganito po ang pagkasabi. Isisti tilioi hos pater telios. Dapat kayong maging ganap gaya ng amang nasa langit. Telios. Ganap. Kabanalan. Kapag katingnan po natin ang kabanalan, mayroon po itong dalawang bahagi. Ang loob o interior at ang panglabas o exterior. Ang pangloob, una sa lahat, ay ang pagtingin sa ating sarili at paglilinis sa ating sarili at pag-ugnay ng malaliman sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang pagtalima sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos. At ito yung ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 26, verso 16 hanggang 19. Dahil sinasabi ni Moises na ibinigay na ng Diyos na si Yahweh ang mga tuntunin, dapat itong sundin. Ano itong mga tuntunin? Ang summary nito ay mabasa natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, at sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20. Ito yung tinatawag natin kuminsan na Decalogue. Ibig sabihin, ito yung 10 utos. At ang pagtalima sa Diyos, ang pagsunod at pagsabuhay sa 10 utos, ito yung magiging chai o magiging banal o magiging ganap. Kaya sinasabi sa ating Salmo 118 ngayon, sa versikulo 1, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos.
Ang pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos ay una sa lahat ang ating ugnayang malaliman sa Diyos, na tayo ay Kanyang nilikha at nung tayo nagkasala ay Kanyang tinubos. At nung pagtubos sa atin, dahil sa ating Panginoong Hesus Nazareno, tayo ay binigyan niya ng buhay na ganap at ikasya. Kaya tayo magiging ganap, magiging banal o kay. Sa ating Ebanghelyo naman, dahil hindi na po Hebreo ang salita ay koinoko na Grigo, Telios. Telios, na ibig sabihin, atin pong sundin ang ating pong Hesus Nazareno. At ito yung internal na kaganapan sa ating sarili na magkaroon tayo ng pagbabago o metanoia. Metanoia, mula sa dalawang salita na mita at noos. Mita, iba. Noos, pag-isip. Ibig sabihin, pagbabago ng ating isipan, pagbago ng ating kalooban. Madalit sabi, pagbabalik loob. At itong pagbabalik loob ay bahagi ng ating kwarisma o 4 na araw na pagganda para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At wala ng iba, ito naman sa external. Sa external ay ibigin natin ang mahirap ibigin. At ano po ang mahirap ibigin? Versikulo 44, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo. Ibigin mo ang iyong mga kaaway at ipagdasal mo ang umuusig sa iyo. Napakahirap gawin yan. Pero iyon ang external na dapat nating gawin. Kaya upang tayo ay magiging ganap, kailangan na marunong tayong umibig sa mga taong mahirap ibigin. Sa mga may pamilya, kung inyong na obserbahan, ang tunay na pagmamahala ninyo ay nung hindi pa kayo nagsama. Sa magsama na kayo, nakikita na po ang tunay na pagkatao niyo sa isa. Hindi na pagmamahal araw-araw kung minsan ang naranasan ninyo o ang eksperyensya ninyo. Kung minsan nakikita ninyo mga pagkakamali at karapukan at kahinaan. Kaya, kung minsan hindi kayo nagmamahalan, naglaban-laban na rin kayo. Magkaaway na rin kayo. Tama yung sinabi ng Panginoon. Ang minahal mo, maging kaaway mo, ang kaaway mo, dapat mahalin mo. Upang malubos tayo at maging ganap sa ating buhay. Ganun rin kuminsan sa mga kasama mo sa trabaho. Kuminsan sa unang pagtrabaho mo, plastikan muna. Pakita muna ng kabutihan. Pero sa katagalan yung trabaho, nag-inisa na. Mayroon ng inggitan, mayroon ng awayan. Lahat po ng buhay at proseso natin ay parang ganon. Maganda muna ang ayos sa simula. Pagkatapos, ay ganon na. Pero dapat nating tingnan na ang tunay na pagkatao natin ay lumabas dahil sa positibo at negatibo na pangyari sa buhay. Sa mga nagmamahal sa atin at sa mga kaaway natin. Kaya nga, ang diamante ay lumalabas na napakaganda na diamante sapagkat ito ay kinukuskos ng kapwa diamante. Ang perlas ay nangyari na ito yung pinakamagandang perlas dahil mayroon pong pumasok doon sa shell na magkaroon ng perlas. Lahat ng bahagi ng ating buhay ay magkaroon tayo ng tunay na pagkatao dahil sa dalawang pangyayari. Positibo, negatibo.
pag-ibig at kapuutan. Pero ating isabuhay ang pag-ibig upang handa tayong tumanggap sa mga nagagalit sa atin, sa mga ayaw tumanggap sa atin, sa mga kalaban at kaaway natin, sa mga umuusig sa atin, sa mga nag-iisip na laging gumagawa ng masama. Ang Diyos ay kabutihan. Ang demonyo ay kasamaan. Nasa atin kung saan tayo tumatalima. Kapag tayo tumatalima sa Diyos, handa tayong magmahal ng tunay at wala ng dakilang pag-ibig at pagmamahal pa liban sa ating buo, totoo, sincero na pag-ibig na ang ginagamit po na salita dito sa ating ebanghelyo ay ang salitang agape. Agape, tunay na pag-ibig. Sa salitang Grego, mayroon pong 5 ang tungkol sa pag-ibig. Philia, pag-ibig na normal, ordinaryo. Eros, pag-ibig na may paghahangad. Xenia, mutual understanding, pag-uunawaan. Storge, tinanggap mo ang iyong kapwa gaya ng bahagi, parang kapamilya mo. Kahit hindi mo kapamilya. 5, dakila, tunay, at dalisay na pag-ibig o banal na pag-ibig, agape. Ito po yung ginagamit sa versikulo 44, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo. Ibig sabihin dito, ibigin mo yung kaaway, hindi lang sa ordinaryo na pag-ibig. Banal, tunay, sincero na pag-ibig, agape. Kaya ang ating Ebanghelyo ngayon ay humahamon sa atin. Gaano tayo umibig na tunay? Pero iibig tayo gaya ng pag-ibig sa Diyos na nagpasikat ng araw sa lahat. Makasalanan naman o mabuti. Nagpaulan sa lahat. Mga tao mang naniwala o hindi. Kaya dapat sundin natin ang Diyos na may tunay na pag-ibig. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Dapat marunong rin tayong magmahal sa isa't isa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama ng habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Atin pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na naihindog mo sa pamagitan ng anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat.
bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ang pinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagin dapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod siyang atas na bigay, ipinahayag niyang anak ang iyong kalooban na ang mga apit duka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong nihandog ang pagkataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaysa na mangyelsisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ni Espiritu yung banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo nilapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirsat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ng Kristo, at isubok at bibig bago masarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nakita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataan
katangkulong mo sa tuwing ay taglay sa lilim ng iyong mga Announcement. Ang lahat po ay naanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga grupo o samahan ng ating simbahan sa ating katatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating takapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 3, Nangungulila. Nihandog po ng simbahan ng Quiapo, ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kaganang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal, upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno, sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia ngayong Sabado ng unang linggo ng Kwaresma. Naway ang ating Poong Jesus Nazareno ay magbabasbas sa inyo ng kinakailangang mga biyaya. Salamat sa lahat na nakikiugnay sa atin through live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway inyong panalangin na dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na tumutulong o nagbigay ng donasyon sa Quiapo Church o pamagkatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga may hirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglingkod, lahat ng narito at lahat ng nakiisa sa atin. Naway, ang ating Panginoon Diyos ay magbuhos sa inyo ng biyayang kinakailangan ninyo. Tayo po'y tinatawag na magiging ganap o banal, Telios, Kai, sa pamagitan ng ating pag-ibig na tunay na
pati yung mga kaaway ay ibigin. Ang ating mga puso, ang ating kalooban ay naugnay ng maliman sa payong Diyos. Kaya marunong tayong magpatawad, tumanggap, magpasya ng mabuti at gagawa ng kabutihan. Ngayon na po ang pumusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pumusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang na loob na tinatanang. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pagitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.